Purgang-purga ka na ba sa tinapay na merienda mo tuwing hapon? Ano kaya kung iba naman ang try mo? Kung mahilig ka nga sa kakanin ay swak na swak ito para sa'yo at dahil wala akong magawa, tara! Una sa mga kakailanganin natin ay itong buko. Pinagbiya ko na nga si mama dahil hindi ako marunong. Galing nga pala ito sa pinsan ko sa bundok dahil wala naman kami ditong taniman ng buko. Lahat na dito sementado. Pagkatapos ko nga itong kayurin ay kumuha ako ng 2 cups nito. Yun lang kakailanganin natin dito sa recipe. At naglagay na din ako ng asukal, 1 cup. At syempre haluin natin. Basically lahat halo-halo lang naman yung gagawin natin. Sunod naman natin ilalagay itong glutinous rice flour. Nabili ko nga pala ito online dahil dito sa amin walang nagtitinda ng ganito. Pwede ka naman magpagiling pero ayoko nung magaspang siya. Total na nilagay ko ditong glutinous rice flour ay 3 cups. At dahil nga naiinip na itong ating gata, isunod na natin siya sa pila. Naglagay ako dito ng 1 cup ng gata. Napansin ko masyado pa itong watery kaya naglagay ako ng 1 pang cup ng glutinous rice flour. Ito yung pangatlo ha. Nagbuhos na din pala ako dito ng 1/4 cup na melted margarine. Margarine ang tawag sa amin pero dapat pala talaga margarine. Butter na nga lang sa susunod, di baling mas mahal, mas madali namang ma-pronounce. Gamit din pala tayo dito ng page 44 ng dahon ng saging. Bakit ba ako buklit ng bukla? Gamit ang kakahubad pa lang na damit ng anak or pamangkin nyo, punasan ito, tsaring. Malinis yon, tsaka basa na yun ngayon. Tsaka magbabalot na tayo. Kung napapanood nyo nga pala ito sa reels ko, ang full video nito ay nasa profile ko na. Hindi kasi kasya dito talaga, promise. Mabalik na nga pala tayo dito sa pagbabalot ng ating tupig. Yes, tupig po ito. Galing po itong recipe sa Pangasinan. Originally pala, ang pagluluto nito ay iniihaw siya since wala naman kami ihawan at napakahassle ng pag-uuling-uling. Sa kawali ko na lang siya niluto. Huwag kayong mag-alala, hindi madumi yung kawali namin, mancha na talaga yan. Mga 15 to 20 minutes nga pala ng pagbali-baliktad sa mababang apoy lang at ito na nga siya. Luto na ang ating tupig sa kawali. Ayan, tingnan nyo naman. Itsura pa lang parang napakasarap na. First time ko nga lang pala itong matitikman at matagal na ako nag-crave nito kapag nakakakita ko ng video na gumagawa nga ng tupig. Kaya trinay ko na din. O hindi yun pa ng ipis sa dahon lang yon. At ito na, taste test. Ano nga ba talagang lasa nito? Nakaka-intriga. Worth it nga ba yung ilang minutong pagbali-baliktad ko sa kawali? Oh, wait lang, baka makita niyo yung mga hugasin ko sa likod. Alam niyo, nagsisisi ako na ngayon ko palang ginawa ito dahil napakasarap niya, promise. Nag-compliment talaga yung lasa ng buko dito sa kakanin na to. At ang best part pala nito ay itong may mga burnt marks. Maniwala kayo sa akin, napakasarap niya. Siguro perfect na perfect to pag may kape kayo, as in. Pinatikim ko na nga din pala ito sa buong pamilya at sarap na sarap sila. Sa sunod na gawa ko ay dadamihan ko na. Kung sino man po nakaisip nito, sana palagi pong masarap ang ulam nyo.